In the book of Acts, chapter 6. Sundan niyo po ako. I will be reading chapter 6. At book of Acts, chapter 6, verse 1 down to verse 7. Say hello and amen if you're there. Amen. Amen. Magandang panahon. Sabi nila may low pressure area pero maaraw naman. Di ba? So, sundan niyo po. I will read verse 1. In those days, when the number of the disciples was multiplied, there arose a murmuring of the Grecians against the Hebrews, because their widows are neglected in the daily ministration. Yung salita pong ministration dyan po is of service to believers. Okay? At more on sa material na bagay ito. In verse 2, then the 12 called the multitude of the disciples unto them, and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Wherefore, brethren, look ye out among you 7 men of honest report. Maganda ang reputasyon. Honest report. Full of the Holy Ghost, full of the Holy Spirit, and wisdom, whom we may appoint over this business. Verse 4, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. 5, and the saying pleased the whole multitude. This is a miracle. Pleased the whole multitude. And they chose Stephen, a man full of faith and of the Holy Ghost, and Philip, and Prochorus, and Nicanor, and Timon, and Parmenas, and Nicholas, a proselyte of Antioch. Verse 6, whom they set before the apostles, and when they had prayed, they laid their hands on them. Verse 7, and the word of God increased. The number of disciples multiplied in Jerusalem greatly, and a great company of the priests were obedient to the faith. Let us go to the word of prayer. Dakilang naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa mga talata naming binasa. Sa araw pong ito, Panginoon, dalangin namin, Panginoon, ang mga iyong anak na ibigay nila ang kanilang right spirit, the right attitude sa pakikinig ng mensahe sa araw na ito. I pray, Lord, gamitin mo ako mightily. Give me wisdom para mahatid ko ng maayos ang mensahe mo sa araw na ito. And I do believe, Panginoon, ito ang mga nakikita namin sa modern churches ngayon. Salamat, Panginoon, at meron kang iniwang salita na aming pagbabasehan, iniwang salita na pattern para palaguin ang isang simbahan niyo. Salamat, Panginoon. Patawarin niyo kami sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Linisin niyo ang aming puso as we listen to your word. In Jesus' name I pray. Amen. Please be seated. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. At kung kayo ay nalulungkot pa ngayong umaga, tignan ninyo yung mga tao sa kanan ninyo. Kanan. Yan. And sabihin niyo sila sa kanan ninyo, napakaayos na itsura mo ngayon. Yan. Diba? Diba? At sabihin niyo rin yung nasa kaliwa ninyo. Ganun ka din, brother or sister. Napakaayos ng iyong ngiti sa umaga nito. Yan. Amen? Alam niyo po, sabi ko nga, napakasaya po noong nangyari doon sa Men for Christ. Actually, siguro that is my second napaka-attend. But the message ng Men for Christ, ito yun eh. I can remember, last Tuesday, ito yung verses na binasa ni Pastor RJ. And he taught us about the spirited man. At kung makikita natin, as we go to this chapter, itong chapter 6, in those days, sabi niya,
Doon sa chapter 5 po ng Acts, sabi ng mga scholars natin ng mga Bible, they say that more or less, from Acts 5 to Acts 6, mga 5 years yan. So, ibig sabihin, mula noong Pentecost, yung pag-akyat ng ating Panginoon at nag-start na ang church, ay nagkaroon na ito ng series ng multitude na dumami ng dumami ang mga disciples. And makikita natin dito ang sabi niya, in those days when the number of disciples multiplied, napakarami na. We're not talking here hundreds. We're talking here thousands. Thousands po ito. Napakarami po. Ano po ang makikita natin? Kapag maraming tao, maraming problema. Come on? So, yan ang mga na-experience din ng modern churches today. Habang dumarami, kakaproblema rin. Pero, kung you have that right spirit, we will conclude later on na hindi sa pagdami ang problema. Amen? Sabi po dyan, and in those days when the number of disciples was multiplied, there arose a murmuring of Grecians against the Hebrews. So, ang dami na. Yung Grecian and Hebrews, pareho pong mga Israelita ito. Pareho po itong mga Jews. Ang pagkakaiba lang, yung Hebrews medyo mas nasusunod nila yung kultura. Samantalang yung Grecians or the Hellenists, kung tawagin sa ibang sa pag-aaral, these are yung mga Jews na nakisalamuha na outside of Jerusalem. Pero hindi mga Samaritan ito. So, these are Jews pa rin na nahaluan na, kumbaga, ng ibang kultura ng hindi sa Israel o hindi sa Jerusalem. Okay? Sabi ko dyan, so there arose a murmuring of Grecians against the Hebrews. Kumbaga, may favoritism. Kasi yung mga apostles, di ba? May favoritism. Sabi niya, bakit? Parang mas maraming binibigay sa mga Hebrews kaysa sa aming mga Grecians. Okay? So, because their widows were neglected in the daily ministration. Nung araw po, sa mga panahon pong ito, ang mga widows, yung mga balo, they have that, kumbaga, ito yung vulnerable. O kaya ito yung mga taong dapat bigyan ng pag-aalaga. Kasi wala na silang asawa eh. So, kailangan suportahan. And being a member of the church, so andyan yung parang pagsuporta ng mga panahon ito, maganda ang kailangan suportahan mo ang mga widows. Then the 12 called the multitude of the disciples unto them. 12 apostles called multitude of the disciples. Mga disciples, when you say disciples, they are believers of Jesus Christ, and said, it is not reason that we should leave the word of God and serve tables. Gustuhin man ng mga apostles na bigyan ng solusyon yung hindi importante ang yung pagbigay ng daily ministration sa mga widows of the Grecians. Hindi importante, but mas nakikita nila na mas importante na huwag nilang iwanan yung kanilang pagtutok, pagbigay ng oras para sa salita ng Diyos kaysa sa pagsisilbi. Okay? Naiintindihan niyo po ba ako? Nasusundan niyo ba ako? Amen. So, kung makikita natin, doon sa sinabi na yun, makikita natin na bakit nabanggit ng mga 12 disciples ito. Kaya makikita natin sa ating church, habang dumarami tayo, nakakaroon talaga tayo ng problem. Every day, every weekend, I drive. At pumupunta po ako dumadaan po ako ng NLEX. Karamihan po, maayos naman yung daloy ng traffic eh. Pero darating yung panahon na magkakaroon ng tigil. Magkaka-traffic. Titigil talaga. Nangyari. Habang palapit ka ng palapit, halos 30 minutes ka na traffic. Pagdating mo kung saan yung traffic, wala naman sa linya namin yung nasiraan eh. Nandun sa kabila.
Yung papuntang Manila, papunta kami ng North eh. Papunta kami ng North, may nangyari doon sa papunta ng Manila o going south, doon yung aksidente. Ang problema, kami dapat na maayos, dapat tuloy-tuloy kami. The problem is, lahat ng dumadaan, tumitigil at tinitignan yung problema sa kabila. Di ba? Kaya kung minsan, ganyan ang ating buhay. Ganyan ang ating church. If there's a problem na nangyayari kung minsan, yung gawain na titigil. At kailangan dapat itong isolve. Kailangan bigyan ng pansin. Nangyayari sa atin ito. Papansin nyo natin. Nung nakaraang buwan, parang ang saya-saya ng church. Ang daming bisita. Ang lahat tumatanggap sa Panginoon. Then all of a sudden, may problema. Di ba? All of a sudden, si Diablo, pinakita niya yung kanyang ulo. Kumisan, hindi natin maintindihan kung bakit nakapasok si Satan. Kaya nga we always pray, habang tayo nananabahan, nananalangin lagi tayo na huwag tayong guluhin ng Diablo. Pero Satan gets through and causes some injustices or failures. Hindi po talaga maiwasan. Someone will mess up. At yung parang mahihinto ang gawain para i-deal yung issue na yan. Kaya nga po itong pinag-aaralan natin sa Book of Acts. Makikita ninyo the Book of Acts is written by Dr. Luke. Doktor po si Luke. And makikita po natin na ito ang nagsasabi sa atin ng history of the church. At tuloy-tuloy ang paglago ng simbahan dito sa Book of Acts. At kahit na sila ay pinipersecute yung mga Kristiyano that time, hindi po sila tumigil. Amen? Instead, sila ay, yung tawag na niya, nagturugtog ng apoy. Yan. Yung sigasig nila, lalong lumalakas. At lalo silang napapalapit kay Kristo. Habang pinipersecute, lalong napapalapit kay Kristo. Kaya nga nakaka-encourage. And that should be our church. Tignan po natin, doon sa ating pinasa from verse 1 to verse 7. May complaint. Ang nag-complain, dahil nga, feeling nila may favoritism. Sabi ko nga kanina, napakarami kasing disipulo na. Napakarami ng believers. At patuloy pang dumadami. More people, more problems. Okay naman sila sa start. They were serving each other. Tapos bigla na lang may nagsasabing, you neglect us. Nag-neglect, napabayaan. O kaya, ibig sabihin ay, hindi naman sila nag-overreact, but it's more on parang, porque ba kami ay hindi purong yung tradition namin ay nahaluan na parang iba na ang paningin niya sa akin Parang yun ang feeling nila. Kaya, at some level, o yung favoritism na sinasabi ko, between yung Hebrews and Galatians, nagkakaroon na sila na ngayon ng parang, you could say na bakit napapaboran. Noong mga panahon yun, kung makikita ninyo, hindi naman ganito yung setup May trabaho, So if you are a disciple, dumadami kayo nun. Para bang, kung imagine natin ito, may mga distribution ng pagkain yan, may mga distribution ng mga ibang gamit, makikita mo na parang ayuda na pag hindi ka nabigyan ay may tampo ka. Ganun ba? So kung makikita nyo, on that time,
Ganon yung pagsiservice, ministration. Sa daily ministration. This is daily, hindi ito every Sunday lang. It's a daily ministration. Ibig sabihin, the disciples are there. And there will be a problem. Kaya nga po, makikita natin, there is a complaint. Ngayon, kung anong gagawin mo kung kayo ay apostles, in the modern day, anong gagawin mo pag ikaw ang pastor? Makikita naman natin yung Christians, hindi lang naman widow, but there are men. Kung makikita nga natin si Prochorus, pag titignan natin si Prochorus, pangalan Greco ito eh. Di ba? Compared kay Philip, compared kay Stephen. Pero si Prochorus, maaring ito na yung start ng may mga preachers din that time na mga Greek. Hindi natin alam. Pero later on, I will not delve too much on Stephen and Philip sa mga men na nag-join ng Men of Christ. Ito yung focus. Ito yung diniin ni Sir RJ. At we were challenged. But what I'm telling you right now, ngayong umagang ito, it's more on the church. At paano ito sinolve? Yung mga Christian, hindi sila nag-overreact. Hindi rin sila nagsabi o hindi sila nagsalita ng discontent. But ang ginawa nila, bilang Christians, bilang mga disipulo, sinabi nila ito sa higher nila ng leadership. And that is the 12 apostles. Ano ang respond ng 12 apostles? Biruin mo, ang sabi dito sa ating binasa, then the 12 called the multitude of disciples. Libo. Nag-general assembly kumbaga. Lahat tinawag. Gathering of people together. And they meet. Nagkaroon sila ng meeting. Kaya nga, makikita 1,000. Saang place kaya ito? Ang dami nito. Wala pa namang mikropono ng araw. So, sisigaw ka. Kaya nga nung araw talaga, mga preachers sumisigaw. Kaya pati mga preachers ngayon, sumisigaw. Amen! Kaya kailangan isigaw mo para marinig, tumagos sa puso ng mga nakikinig. This would mean, nung araw na yon, nag-usap-usap sila. Ano ang gagawin natin? Yung mga disciples or the apostles did not ignore. Instead, they promptly addressed the problem. At alam nila na malulugod ang Panginoon dahil gusto rin nila na alagaan ang mga widows. Amen? Patignan natin kung paano nila in-address. Ang sabi nga dito is, dapat hindi tayo ang magtrabaho niya. Sabi ng mga apostles. Kasi hindi natin pwedeng pabayaan yung ating mas importante na trabaho. And that is to study the Word of God at ipakain sa mga disciples. So kung titignan natin, sabi nila ngayon, magganap tayo. Sabi nila, wherefore, brethren, look ye among you 7 of honest report. Yung maganda ang reputasyon. Maghanap tayo. Modern day, ang pastor, kaya naghahanap ng makakasama. Noong araw, hindi pa tinatawag na mga diakono ito, mga deacons. It's not yet. Maaring ito yung mga forerunners of the deacons. Maaring dito nag-umpisa. Pero noong araw, yung mga 12 apostles, dahil dumarami ang tao, dumarami ang gawain, paano mo alagaan ang marami, they have to delegate responsibilities. Amen? So kung makikita natin dyan, yan ang ginawa nila. Naghanap sila ng 7. You have to remember, 7 sa Bible is always the perfect number. 7. It's not lucky 7. Hindi tayo naniniwala sa lucky. But naniniwala tayo na 7 is the perfect number of God. So, makikita natin dito yung pagpili ng mga apostles ngayon ng 7. At sabi nila dyan,
honest report, maganda ang reputasyon. Full of Holy Ghost, full of Holy Spirit. Kasi yung pag sinabi natin full of Holy Spirit, talagang nagtatrabaho na yung Holy Spirit sa buhay nila. Amen? Nasusundan niyo pa ba ako? Amen. Very good. Kung nasusundan niyo ako. At parang sabay-sabay tayong matuto rito. Mga young people, nasusundan ako? Amen. Huwag niyong tutulugan. O magagaya kayo doon sa Acts 20 verse 9. Alam niyo ba yung Acts 20 verse 9? Puntahan ninyo para magising kayo. Acts 20 verse 9. Anong nandyan? Ang sabi niya dyan, Acts 20 verse 9. And there sat in a window a certain young man named Eutychus. Isang young man, isang young people, nakaupo sa bintana. Being fallen into a deep sleep, tulog. At si Apostle Paul nag-preach ang haba ng preaching niya. Inantok yung young people, si Eutychus, natulog. Dahil sa katulugan niya, ano nangyari? Nalaglag. Patay. Kaya huwag niyong tutulugan. Huwag niyong tutulugan. Bumaba agad si Paul nun, namatay, pero nabuhay ulit. It's a miracle. Kung hindi namin kayo mabuhay ngayon, patay, tuloy na kayo. Kaya huwag kayong matulog. Oh. Balik tayo sa Acts chapter 6. Nakita ko kasi may nag-gilid na gano'n yung mata na wala tuloy ako. Makikita niyo ang mga disciples doon, yung mga apostles, ayaw nila yung tinatawag na yung makikita nila yung i-spread nila yung sarili nila thinly. Nangyayari sa amin ito sa armed forces, especially the Philippine Army. Ang isang brigade, meron dapat po yung 4 na batalyon. Ang isang batalyon, may 4 na kumpanya. Ang isang kumpanya, may 4 na platoon. The problem is, dahil sa lawak na ng binigay na area, halos yung isang platoon, which is more or less 50 lang yan, abay, ang sakop na niya halos 3 munisipyo. Very thin ang supervision mo na. Yan yung tinatawag natin. At ayaw ng apostles yun na maging spread sila thinly. Gusto nila meron silang hawak, kaya magde-delegate sila. That's how they solved it. Ganyan ang ginawa ng mga apostles. Nag-appoint sila of these men to their duties. Yan po yung modern na ordination natin. Makita nyo dito, sabi niya dito, whom we may appoint over this business. And, yeah. So, kung makikita mo yan, nung they appointed yung mga 7 na ito, sila Prochorus, and they had prayed and laid their hands on them. You see, yun yung ordination ng modern day. Kaya makikita natin dito sa chapter 6. Alam niyo po ba na, bago ka ituloy, alam niyo po ba na sa chapter 6, 1,000 years, ganito rin ang problema ni Moses. Na-preach ko na yata ito sa Victoria. Ito yung problema ni Moses. Nung dumami sila, at lahat umihingi ng counsel kay Moses doon sa Exodus, yung kanyang father-in-law, si Jethro, sabi niya, maghanap ka kasi ng ibang counsel. Maghanap ka kasi ng katulong mo.
maghanap ka kasi ng kasama mo. Huwag mong solohin. Kasi napapabayaan na ni Moses yung lahat. Kaya nga nagkakagulo na yung mga Jews, mga Hudyo na kasama niya. So, in modern day, o pagdating dito after 1,000 years, dito sa Acts, ito na naman yung problema ng mga Kristiyano. So, makikita natin, so nagbigay na ng trabaho. At karamihan sa atin talaga, kung titignan natin, when we think of our work, parang madali lang naman yata yan. Oh, kaya nga ayaw ng iba magkaroon ng ministry kasi hindi madali, di ba? Hindi madali. Lalo na kung first time mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Yun na nga lang magsulin eh. Maraming takot. Hindi nyo magawa. Simply because parang ang hirap pala. Yung first time, paano mag-share, yun nga, ang isang dapat ma-overcome niya na yan. When you overcome yung soul winning, ma-overcome nyo rin yung mga ibang trabaho nila later on, hindi nyo namamalayan. May mga ministry na kayo sa church. Amen? It takes a lot of mental work and patience para sa daily ministration dito sa tinuturo sa atin ng Book of Acts. Mahirap. Libo yan. Tayo nga eh. Ilan na tayo. Pagkainan natin, away na. Di ba? Sinabi ng mauna yung tatay, may naunang iba. Di ba? Unahin natin yung mga may edad. Unahan ng young people. Di ba? So, you see, doon pa lang marami ng problema. At ito ang na-experience nila. Don't expect na our pastor will do everything. Ako as being kasama ni pastor dito, nakikita ko yung hirap ng isang pastor. Don't expect na kanyang gagawin lahat. Siguro nung nag-i-start yung church, halos siya yung prayer, siya yung magpaawit, siya lahat halos. Baka kulang na lang siya pa ang usher. But with God's grace and faithfulness, makikita mo lumalago ang church. And habang dumadami ang tao, may mga problema din. At kailangan ng ating pastor ng katuwang. Amen? So, ganun yan. So, ito yung nakikita natin aral dito sa Book of Acts. Yan ang nakikita natin. Let me continue. Karamihan sa atin, o panahon ng mga apostles, ayaw talaga nilang ibigay yung time nila doon sa ibang trabaho na. Ang sinasabi nila, dapat i-priority nila yung kanilang pangangaral. Marami naman sa atin ang pwedeng we can wear different hats. Pag sinabi natin we can wear different hats, pwede naman tayong iba-ibang trabaho. Katulad ko, pwede akong as an officer ng Coast Guard, that's one hat. Isang may ministry to church, that's another hat. Being tatay, panibago na naman na hat yun. Bilang isang husband, that's another. Hindi po magkapareho yung husband at saka father. Iba ang responsibilidad ng husband, iba ang responsibilidad ng father. So, mga young people, kung maghahanap kayo ng mapapangasawa, dalawang responsibilidad yan. Baka yung tinitignan nyo lang ngayon ay responsibilidad bilang partner. How about being a mother? Okay? Last Friday, nandun kami sa Baguio. We attended a wedding, a Christian wedding. At ako'y natutuwa because it's a Christian wedding. Pero ang hindi ko lang, nakikita ko lang doon is talagang ang generation ngayon, they plan for the wedding day rather than the marriage. Talagang doon sila nagko-concentrate. They took them 4 years dahil sa paghahanda daw ng araw ng kasal. Diba? So, iba ang mindset.
Kaya ang nabanggit ko sa mag-asawa is, sabi ko, ang kaligayahan o happiness is not the purpose of marriage. It's not the purpose, but it is the benefit of marriage. So marriage is yung benefit niya, dahil kayo ay nag-asawa, ang benefit niya is happiness. Pero, hindi ninyo mai-enjoy yung benefit na yan if you do not know the purpose of marriage. Anong purpose of marriage? To procreate, and at the same time, of course, yung susundin mo, yung disenyo ng Panginoon sa pagtatayo ng isang family. Sabi nga ni Sir Cyril kanina, kung maganda ang pamilya, maganda ang barangay, maganda ang city, maganda ang bansa. So yan eh. So we have to, nalihis na ako Di ba? Maaga natapos si Sir Cyril, kaya medyo hinahaba-abaan ko para medyo abutin naman tayo ng bandang alas 11 siguro. Amen? Nasa third page pa lang ako 15 pages to So, bear with me. Pero, I hope you're learning. Amen? Yan naman ang purpose ng preaching. To learn, and of course, to glorify God. Okay? So again, ang mission dapat ng mga apostles, sabi nila, was to spend much time praying, studying, and teaching. That's the role. At yan ang pinanindigan ng mga apostles that time. They stay on their lane. Okay? Notice that the Christians submitted to the words of the apostle. Yung mga disciples, mga believers, they submitted to the words of the apostles. Walang nagsabi sa kanilang, ayoko. No one said, ikaw ang gumawa. Kayo ang leaders Kayo ang gumawa. Kayo ang ikaw ang bahala dyan sa Ricky. Ikaw ang leader ng South Come on. Pero in verse 5, ano sabi niya rito? And the saying pleased the whole multitude. Lahat. They were pleased. Walang nag-complain. Tinanggap nila yun. Everyone was happy with the decision. Na mamili ng 7 at itong 7 ito ang katulong ng mga apostles. Amen? Naintindihan nila na kailangan yung ibang workload ng kanilang mga apostles ay sa kanila. They were selected. Maaaring na sabi ko, pati doon sa mga taga-Grecian namili ang mga apostol. Kaya tinitingnan ko may pangalan na Prochorus. Siya lang ang naiiba. Prochorus and Parmenas. Yan, mga pangalang mga Greek. Makikita mo natin yan. Kaya na makikita natin in our reading, makikita natin that everyone is trusting one another and showing ng pagmamahal sa bawat isa. Ano ang naging resulta? So yung mga widows ngayon, naalagaan na sila. Naalagaan na sila, at saka yung mga apostles naman, dinevote na nila yung kanilang mga sarili para sa ministry of the word. Makikita natin yung mga apostles dito, maaaring hindi pa sila yung elders. Hindi, bata pa itong mga apostles dito. But their role resembles eldership. Kaya sa Titus makikita natin may deacon na may eldership na dito nag-umpisa Nag-delegate na ng work, and lahat ng congregation, they submitted kung sino man ang mga napili. And that's good. Kaya just imagine sa church natin, yung pinili ng pastor na kanyang mga kasama, meron sa inyo dyan yung bakit siya? Dapat ako na lang, mas magaling ako dyan Diba? So, sana walang ganon. At makikita natin in the next chapters,
ng Acts, yung kwento naman ni Stephen at saka kwento ni Philip. Hapyawan ko lang. Hindi ko na habaan dun sa kwento ni Stephen. Do you know Stephen? Nag-umpisa siya dun sa 7 men. Tapos, hindi lang siya nag-daily ministration dun sa mga disciples of the believers, but kalaunan, naging preacher din siya. And there was a time that he was preaching sa mga siga doon sa lugar. At pinagbabato siya. Alam niyo kung sinong kasama na nagbato sa kanya? Sinong pasimulo na ng bato kay Stephen? It was Saul. Sino si Saul? Naging apostle? Paul. You see, kung makikita natin, ganoon ang kwento niya. At nagbago naman si Paul. Di ba? At nakita natin, he became a great na nakasama naging preacher of the Word of God. You see, and si Philip naman, siya naman yung nakakita ng eunuch at sineran niya at binabaptize pa niya. Yung mga ibang pangalan dito, hindi natin alam kung anong mga nagawa nila, pero definitely these are men of God. Maayos itong mga ito. Men with a servant's heart, itong mga ito, pitong ito. And doon po sa verse 7, sabi niya po dyan, and the word of God increased, and the number of disciples multiplied in Jerusalem greatly. And a great company of the priests were obedient to the faith. Meaning, yung katotohanan patungkol sa Diyos ay kumakalat. The people were coming in greater understanding of who they are and what they are supposed to do to serve the Lord. Kaya nga, imagine natin, yung mga tao ngayon doon, talagang puspusan ang kanilang pag-aaral sa salita ng Panginoon. They were so soaked sa mga gawain at naintindihan nila from Jesus, sa mga learning from Jesus, ano yung mga plano ni Jesus sa kanyang church. Kaya ito nag-multiply greatly. Pero kung titignan natin, kaya yung kwento ko kanina, kahit na mayroong problema, itong mga taong ito, they did not stop. Kahit na nagkaroon ng persecutions, nagkaroon sila ng mga bagay na nakaka-discourage, but they continue teaching and preaching the truth. Hindi nila hinayaan na ma-distract sila ng isang problema. Yung murmuring, yung neglect of the leaders. At doon makikita natin sa dulo na ito, even the high priest, nasunod na sila sa mga katuruan. So, anong mga napag-aralan natin dito? Dito sa ating passage from verses 1 to 7, we learned that how the disciples or how the believers voice a complaint which get non-solved. Ang ganda ng kanilang espiritu when they complain. Hindi sila umalis o gumawa ng sarili nilang denominasyon na nangyayari ngayon. Sa modern day, ayaw nila yung leader, lipat tayo, magtayo tayo ng sarili natin. That's what is happening right now. Pero makikita mo sila, hindi ganun ang ginawa ng mga believers that time. Hindi sila umiwalay at hindi sila hindi sila kumbaga nagkaroon ng paksyo-paksyo. Iisa pa rin sila. There was forgiveness, there was compassion sa passage. Kasi nag-ayos yung dalawang grupo, Christians and Hebrews. And that is how a Christian supposed to act. Ganun dapat tayo bilang mga Christian. We should act with forgiveness. We should act with compassion.
Everyone doon sa panahon ito, kumilos sila na may pagmamahal sa kanilang puso. Sinusubukan nilang maging katulad talaga ni Kristo. At yan ang nawawala sa atin. Masarap pakinggan na Christian tayo. But wala talaga tayong goal na maging Christ-like. Okay na tayo yung basta. Parang nasarap-sarap maging Kristiyano kapag everything is okay. Pag hindi okay, parang ang hirap maging Kristiyano. That's how karamihan niya. Yan eh. We also learned that the apostle held the work of preaching and teaching the truth in high regard to protect it. Kaya nga ayaw nila kaya nga lagi yung naririnig kay pastor dito. Ayaw niyang mag-business. Gusto niya concentrate siya sa gawain ng Panginoon bilang pastor na tinalaga dito. Makita niyo mga ibang pastors. Pag Monday to Friday, except yung midweek prayer nila, nasa work nila yan. May sariling trabaho yan. Pupunta lang sa church din yan kapag sila ay mag-preach na. Dahil walang katulong eh. Paano nila bubuhayin din yung simbahan nila kung hindi lumalago? So, magtrabaho na lang ako. Sabi niya. Pero hindi niya papabayaan. Pero the attitude should be, work hard. Work hard. Para lumago ang simbahan. Kaya nga nakakatuwa. Hindi ba kayo nakakaramdam ng feeling of victory right now? Meron na tayong sariling lupa sa Victoria. Salamat sa mga kapatiran na nagsakripisyo. Mga members na nagsacrifice para makuha natin yan. Hindi pa po tapos. Sabi ni Sir Johan, kalahati pa lang po yung nabayaran natin. May kalahati pa. At naniniwala tayo na ipagkakalog ng Panginoon. Nasubukan na natin ang Panginoon at luwag-luwag nating lupa sa kabila, nakuha natin. May lupa tayo ngayon sa Victoria. Hindi nyo na mamalayan, young people. Baka by that time na kayo ay married, the church is very multiplied already. At mangyayari yun kapag katulong namin kayo. Amen. Young people. Dapat, ang magiging gawin natin, kung sinabi ko kanina, more people, more problems. Ngayon, alam na natin, mula pa kay Moses, mula pa sa Book of Acts, na ganito na ang pattern na dapat ganito ang pagpalago ng simbahan. Hindi na more problems yan. It will now become more possibilities. Maraming pwedeng mangyari ngayon. Dahil kung lahat tayo, members, sa mga kasama namin ngayon dito na mga bago pa na mananampalataya, first-time visitors, sana makita ninyo na ganito po ang disenyo ng Panginoon sa pagpalago ng simbahan. There's a leader, may mga katulong, especially mga members, kasama lahat yan, iisa, nagmamahalan, nagtutulungan, nagbibigayan ng forgiveness sa bawat isa. There's no perfect church. Yan ang ating makikita dyan. Kaya nga, kung ano man ang problema natin we are facing right now, let's handle it. Huwag tayong titigil, huwag tayong manghihina. Kung may kapatiran na wala, bakit ka manghihina? Dapat ito ang magbibigay sa iyo ng lakas na lalong magpatuloy. Amen! Huwag tayong paladadala. Baka kasi ang feeling natin, bakit tayo iniwan ni ganito? No! Dapat gagalingan natin, pakita natin lalo ang church at let us pray na sana makasama natin muli ang mga kapatiran na matagal natin dinanambahan. Amen! Nakita na natin. Ako, tuwa ako dito sa ating simbahan because I do believe walang problema dito na na-mishandle. It was handled promptly, properly, godly. Walang na-mishandle. Kaya nga,
maaaring tayo mga miyembro ang nagmi-mishandle ng bagay-bagay dito sa simbahan. When I say mishandle, tayo ang hindi sumusunod sa ating pastor. Kaya nga, doon sa Men for Christ namin, sa amin ni Pastor Hill, come on, men! Sumama kayo sa amin! Ipakita ninyo. Makikita niyo doon, we need men. Wala namang new method sa simbahan eh. But we need new men, not new method. Panindigan natin mula kay Moses dito sa Book of Acts. Yan ang katuruan. Bakit natin babaguhin? Amen? Sometimes, patapos na po ako. Pero wala pa eh. 30 minutes pa lang. Sabagay, nangalahati na ako sa notes ko eh. May kalahati pa. Mukhang wala na natutulog ah. Huwag kayo matulog. Kasi mamaya, hapon, ay celebration ni Sir Henry. At mapapakinggan natin mamaya ang kanyang may valedictory address ka mamaya Sir Henry. Kaya kailangan gagalingan mo yung valedictory address mo. Alam niyo po sa ating simbahan, aminin niyo man o hindi, ako guilty ako dito. We have quite a few people who are hard workers. That's right, sir. We have a few people who are hard workers. Karamihan sa atin, we look for our comfort. Mahirap. Na, mapupuyat ako. May kasama ako. Tama ba? Samantalang yung iba, they're spending what? 24 hours? 24 hours dito sa church. Mula Monday to Sunday. Ganun ang sacrifice nila. And top of that, yung mga hard workers, sila pa, yung nakikita ko rin na they're creating Bible studies. Sometimes, members of the local church, binibigyan natin kumisan yung heavy loads. Kaya nga ito, we have learned from this. So chapter 6, isa rin na natutunan natin dyan is, huwag masyadong marami rin gawain. Kasi hindi mo mapapaganda yung dapat na gawain mong para dyan ka. If you have the gift of driver, okay siya, dyan ka na. Kasi kung magaling ka na driver, hindi ako naniniwalang magaling kang driver kung hindi ka magaling na mekaniko. Kaya ako, driver lang ako, hindi ako mekaniko. So hindi ako magaling na driver. Ang magaling na driver, marunong din mag-mekaniko. That is a good driver. At kung driver na siya, marami pa siyang iba na trabaho, hindi niya magagampanan yung kagalingan niya sa driver. If you are a singer, at yan talaga ang gift mo, concentrate on that. If you will concentrate sa iba pa na madami, punong-puno ka na ng ibang trabaho, you cannot concentrate of where you are. Binigyan ka ng gift ng Panginoon. So that is one lesson na nakita ko rin dito sa Books of Acts, din sa ating binasang passages. If we are going to be Christ followers, we have to be ready to serve. So that those who do the work of teaching the Bible or leading spiritually can do their best. Kaya sa akin, gawin natin yung trabaho natin para yung ating pastor can give us the best. Kaya nga, lagi niyang binabanggit. Dadalhin ko kayo sa pinakamataas na klase ng paglilingkod sa Diyos. And that means, hindi ibig sabihin na dadalhin ko kayo sa pinakamataas na klase ng paglilingkod sa Diyos. Hindi ibig sabihin na ang dami mong ministry.
Ang sinasabi ng pastor natin, yung puso mo. Dapat you have the best relationship sa Panginoon. Dadalhin ka niya para maabot mo yung best na relasyon mo sa Panginoon. Hindi yung dadalhin ka niya sa pinakamataas na klase ng paglilingkod dahil marami kang ministry. It's not. If you want our church to be healthy, a thriving church, bigyan nyo ng sarili nyo rin ng burden para sa church. Ibig ko sabihin, mag-sacrifice din kayo para sa simbahan. Kaya nga, make a step forward. Make a step forward. Sa corporate world, may tinatawag kaming Pareto Principle. Katulad ko, bilang nasa office, kung 150 kami sa office, hindi ko pwedeng ma-supervise sila ng 150. Na isa-isahin ko silang tuturuan. I cannot do that. What I can do is choose the best 20%. At yun ang aking i-train, yun ang aking i-mentor. E yan 20 na yan, sila lang magpapatakbo ng remaining 130. That's Pareto Principle. But, sa church, hindi. Dapat lahat tayo. Dapat hindi lang yung 20 ang magtrabaho. Dapat 100% ang magtrabaho. Hindi 20%. It should be 100%. Dapat lahat. There's a lot of people that want to be Christians when it's popular. When it's easy. When they're getting something out of it. Masarap maging Kristiyano. But in reality, when it is hard, when it is difficult, they are nowhere to be found. Those type of people are not the people that are going sa kingdom of heaven. Hindi po sila ang mga totoong sumusunod sa Panginoon. And worse, they will not receive the eternal life. Kahit mahirap, kung Kristiyano ka, tuloy. Make every step forward, you can see further. Every step forward, you can see further. Malapit na po ang ating anniversary. Are you willing to make the step forward para sa Panginoon? August na, September, October. Darating na naman ang anniversary. Magdala tayo ng mga kakilala natin dito. Share the word. Step forward. Mga kasama. God is calling you to do it. Sa ating mga bisita ngayon, samahan niyo kami. Ano ba ang mga pwedeng gawin para malaman mo yung lugar mo sa Panginoon, yung purpose mo? Ano ba dapat natin gawin para makita natin saan ba ako mag-fit dito sa church? Meron akong nagawang notes dito kanina. Let me read. Sabi niya is, ministry at paglilingkod sa Panginoon ay tinatawag nating divine calling. But, sabi mga bisita, salvation is the first step to serving God. Amen. You cannot serve God if you're not saved. And serving God's divine calling. So, para maging effective ka na mag-serve sa Panginoon, you have to find your role in God's goal and your part in God's heart. Okay? Ganun yan eh. So, anong pwede natin gawin? 3 bagay na lang po and then we're done. Pray and look to the Bible for the answers. Kung hindi mo alam kung nasaan ka ngayon, anong kakayuan mo sa Panginoon, manalangin ka, magbasa ka ng Biblia, nandyan ang kasagutan. Pag sinabi kong make a step forward, anong ibig sabihin? Maaring ang Panginoon is asking you
to step up within the local church. Amen. Kung wala ka pang simbahan ngayon, di mo alam kung paano magsilbi sa Panginoon, step up, join a local church. Join us. And you will start the ministry. When we take a step forward, praying and trusting that what we are doing is what the Lord is calling you to do. Huwag mo kayong mag-alala. God will guide you. Marami sa atin yung natatakot. Anong sasabihin ko nung nandyan na yung shesheran niya? Biglang umatras ang dila. But kung tama ang espiritu mo, God will guide you. Ang pagbibigay ang pag-share ng gospel, the good news, yung pagsosulwin natin, hindi yan pare-pareho. Yung binigyan natin tracts, that's the guide. Pag kung ang kausap mo, pilosopo, may pamamaraan dyan para siya ay mawala pagka-pilosopo niya. Pag bata, wala pang pagkaunawa patungkol sa gawain o patungkol kay Jesus Christ, iba rin ang pagpapaliwanag mo dyan. Hindi yan pare-pareho. So don't read your tracts. Get to know the person na inyong isesharean. At doon mo makikita kung saan mo siya dapat pasukan ng Word of God. At doon, pag nakuha niya at naintindihan niya, tuloy-tuloy yan. Matataniman niya. So, hindi yan, kaya nga ang soul winning, huwag natin tatanggalin. May makikita ka dyan na mangangailangan ng salita ng Diyos o mama. Share ko nga. Di ba? A simple coffee, may mamimit ka dyan. Masyasharean mo yan. The other one is, God will just take care of things. God handles things. Alisin na ang mindset na just sit back and do nothing attitude. Hindi ba pwede yung upo-upo na lang tayo dyan at walang ginagawang attitude? We have to step up. Sabi naman, malapit na po ang ating anniversary. Remember, Jesus did not suffer na namatay sa krus at nabuhay muli just so you could receive a free gift then live for yourself. Yan ang tanim ngayon sa atin eh. Sabi, oy, nasiran na ako, save na ako. Once saved, always saved. Relax na ako. Okay na ako. Yung pala yun eh. Pero hindi yan. Hindi namatay ang Panginoon sa Kristo dahil lang dyan. That you will receive a free gift and then you live yourself. Madami tayong pwedeng maging part of the church. Marami tayong maging pwedeng part para maglingkod sa Panginoon. And remember, sa ating mga kapatiran dito sa CPBC sa Lagungan, anniversary palapit na. As a family, what is God asking you to take step forward in? Do you trust God that He will provide? Ano tayo? Anong tawag dito? Marami sa atin yung purong sulong yung pagbigay talaga ng buong puso sa gawain eh. Parang natatakot tayong mawalan. Let us believe and trust God. The Lord is good and will guide you every step of the way. Huwag tayo matakot dyan. Step forward. At makikita natin, if we do this, tayong kakapatiran dito, nagmamahalan, nagpapatawaran, nagpapanlanginan, ang ganda. We have a church of harmony. We have a church of humility. And we will have a church that is healthy. Mamumulaklak, yayabog, lalago, dadami. At yan ang purpose natin. Bakit hindi pa bumabalik ang Panginoong Jesucristo? Para madami pa tayo maakay. Kasi ang gusto niya, marami. Kung pwede nga lahat. So kulang na lang yung tatrabaho. Kailangan lahat tayo magtulungan tayo. Amen!
key to multiplication is found sa ating passage na binasa. Makikita natin yan. At dyan natin makita, we have learned the Word of God as the greatest endeavor to multiply. Kaya sabi ko nga kanina in closing, God doesn't want new methods. Tama na po ang method natin. Ang kailangan ng Panginoon, He wants servants. That's right, sir. A heart of a servant. Amen. Sana, magtulungan tayo, tulungan natin ang ating pastor, Amen. paluguin natin ang gawain, ipakita natin. And sa totoo lang naman, masaya talaga ang buhay Christian. Iba ang binibigay na kasiyahan, hindi kasiyahan na nanggagaling sa material na bagay. Sana makita ng bawat isa yun. Kung hindi mo pa yan nararamdaman, pray pa more. Read the Bible pa more. Bible muna. Bagong mundo. Huwag muna yung casual na Kristiyano. Magiging casual ka forever kasi hindi ka nagbabasa ng Bible mo eh. Putol-putol ang pananambahan mo. Come on. Mga kapatid, I hope nakapagbigay ako sa inyo ngayon ng aral, naibahagi ko sa inyo, naihatid ko ang salita ng Panginoon, at sana bitbitin natin ito sa araw-araw nating pamumuhay. Amen? Magsama-sama tayong lumago sa Panginoon, magsama-sama tayong palaguin ang ating church. At by this, makikita ninyo, lalago ang buhay ninyo, lalago ang relasyon ninyo sa Panginoon, you will have a good life. Yun lang po, magsitayo po tayo lahat. Let's pray, kapila ng Diyos na